Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyo nagmamagandang Collegiate Recaps. Nagbabalik upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa Tito Vic and Joey. Mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga at ganoon na rin sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman po, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button at pakidamay ng notification bell na nandyan po sa baba para ma-notify po kayo kapag may bago po tayong video. Anyway, para po sa gabing ito, ang ating mainit na pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa financial status ng Itbulaga na kung saan kahit po nagpakita ng pruweba ang EB, ang TVJ, patuloy pa rin pong umangaw-ngaw at humihirit ang mga bashers. Meron pa silang sinasabi na halatado masyado ang TVJ dahil sa pagiging defensive nito patungkol sa status po ng Itbulaga. Meron pa nga po silang nilalabas na kung saan hinahalin tulad po nila ang TVJ sa Tape Inc. Mga nangyari po sa Tape Inc. Kung saan mukhang coincidence daw po ang nangyari sa pagbabalita po ng Tape at TVJ hinggil po sa status ng Itbulaga. Kung matatandaan nyo daw po kasi mga Collegiate Recaps Science sa mga tape defenders bago pa man umalis ang TVJ sa tape, nagpaliwanag ang Tape Inc. hinggil sa estado ng EB na kung saan hindi daw po totoo na nalulugi ang Itbulaga, na nalulugi ang kanilang kumpanya. So ayan, simulan nga po natin dito sa post ni broadcast, coincidence. Noong April 18, 2023, so ito po ay hindi pa nakakaalas ng TVJ, sa Tape Inc. Sinabi ni CFO Bullet Halosos sa programang Fast Talk with Boy Abunda na hindi daw nalulugi ang Tape Inc. Pero sinabi niya na pupunta na sila sa pagkalugi kung hindi aayusin ang gastos ng production at hindi tataas ang ratings. April 18 naman ngayong taon, lumabas sa online platform ng bilyonaryo na hindi daw nalulugi ang TVJ Productions at MediaQuest. Kumita raw ang dalawang kumpanya ng 43 million sa unang 6 na buwan ng E18. So parehas April 18 ang kanya pong tinutukoy dito. So, since paghahalin tulad po ito sa Tape Inc., alam na po natin ang ibig sabihin nitong si broadcast na kung saan parehas na date itinanggi ng dalawa na nalulugi ang kanilang kumpanya. So, dahil tuluyan na nga nagsara at nalugi ang Tape Inc., hindi malabong mangyari na ganito rin ang mangyari sa TVJ ang nais nitong iparating sa atin. So, kalaki po na larawan ng TVJ at ni Bullet Halosos with his interview with Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda ang nilagay po niya sa kanyang caption. And unang-una na nga sa kanyang caption kung coincidence lang daw ba ito, na para bang ang dating ay huling-huli na ang TVJ sa pagsisinungaling. Parang alam na po nila yung mga susunod pong mangyayari. At wala na nga po siyang ibang pulutan sa kanya pong page, kundi po ang TVJ. And sabi pa niya dito, ang kumakalat na balita, lugi na ng 2 months. So, February and March 2024, yun daw ang tinutukoy. Tapos, ang biglang pinakita ng TVJ di umano ay ang revenue ng July to December 2023. So, panay po sila ng hanap ng butas, just because gusto po nilang iangat ang Showtime at sabihin sa madla na tinataob na ng Showtime ang Itbulaga. Yan po ang gustong-gusto nilang mangyari Yan ang gustong-gusto po nilang sabihin. Sabi pa dito, noong Tape Inc. ang sinabihan ng nalulugi at inulan ng kung ano-anong fake news, tahimik lang sila. Hindi sila pumalaga, nagpatuloy. Baka naman kasi broadcast, walang maipakitang ebidensya ang tape, kaya sila nanahimik na lang. Hindi rin kasi nila kayang patunayan at tawag doon, kontrahin ang sinasabi po ng kanilang mga bashers dahil may katotohanan na nalulugi sila. Kaya nga po nauwi sila sa pagsasara
ng kanilang programa, hindi ba? At least ang TVJ ay pinatunayan po nila na hindi po totoo ang balita. Kaya nilang patunayan na fake news ang kumakalat. At eto pa, syempre magpapahuli ba naman ang Tape Inc. Defenders mula po kay Ted. Sabi niya rito, ang daming press release. Pero hindi naman sinagot kung, number 1, nagbagsak presyo nga ba kayo sa ad rates? Pangalawa, nakapag-remit na ba sa co-producer ng 51% shares na dapat mapupunta sa kanila? Number 3, sapat ba yung kinikita buwan-buwan para makover ang production cost, talent fee, and makapag-remit sa mga co-producer ninyo? Number 4, kung hindi mahalaga ang ratings ngayon, okay lang ba sa inyo, lalo na sa co-producer ninyo, natambak kayo sa kalabang show at makakaapekto ito sa pagpasok ng advertisers? Ay Ted, bakit hindi mo sinabi yung kung totoong hindi na nakakabayad ng block time agreement sa TV5? Kasi yun yung kasama sa balita nitong si Kanguso. Anong ang pangalan nung nagpakalat ng balitang yun? Si Tsaka Puso? Bakit hindi mo isinama sa katanungan mong yan? Kasi alam mo din na fake news yung sinasabi ng Tsaka Puso na yon. Pero pilit mong sinasakyan. At nakiki-showtime and madlang people lang naman kayo kasi wala na nga ang tahanang pinakamasaya. So no choice kayo kundi doon kayo kumampi sa alam ninyong mababatikos ninyo ang TVJ. Nagbasa ka rin naman siguro ng article since isa ka rin namang dakilang marites. So for sure binasa mo rin yung article at nakalagay doon na ang net income ng TVJ, bawas na po doon yung kanilang mga ginastos para mapaganda pa ang kanilang programa. So doon pa lang, maski ikaw, kitang-kita at alam mo na kahit maghati pa sila ni MVP sa kita sa natira, net income, malaki pa rin ang naiwan dito sa Itbulaga ng TVJ Productions. Therefore, malayo sila sa pagkalugi, lalo na kung iisipin ninyo bagong tayo lamang po ang TVJ Productions. Back to zero po sila. So, lahat ng kanilang mga ginastos na yon, Collegiate Records, ay sa tubo na nila kinuha. Hindi po sa puhunan nila. Unlike po dun sa mga, yan po yung advantage nila Hindi po sila namuhuna ng malaki ng sobra-sobra sapagkat yung mga ginastos nila para mapaganda ang kanilang programa ay doon po sa kinita na nila ibinawas. Sabi dito ni Progman, I love your point on why mataas ang expenses nila. So sa una lang naman po yan, magiging mataas talaga ang expenses kasi back to zero sila dahil nga yan sa mga new equipments and assets. Kasi nga, nagsisimula pa lang sila. So, definitely, next tax year, mas malaki ang profits nila. Stay strong, Darbicads. Tiwala kami sa talents nyo. And lalo na nga ngayon, hanggang sa papalapit ang eleksyon. So, for sure, mas malaki pa po ang kikitain ng Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Van G. Dalondonan, magandang gabi. Wow! Liquid talagang EB when it comes to finances. Ayan, pahiya si Ogie ata. Mga bashers. Despite sa malaki ang direct cost, malaki pa rin ang kinita. To think bago pa sila. EB will stay even after 50 years. God bless. TVJ. And yan yung hindi po nakikita ng mga bashers kung sa bagay, ano pa bagang aasahan po natin sa mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan para lamang po mapatunayan na sila ang tama. Kahit nagmumukha na po silang may tama sa utak. Wala yan po talaga ang trabaho nila since mga basher nga sila, mga collegiate Records. Ika nga ni Bossing, isa lang naman po ang solusyon dyan sa mga trolls na yan. Scroll na lang. Iwasan, wag pansinin, wag pakinggan.
So, kayo po ba mga ka-Darvicals, anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.